morning mga ka-Happy Pets! Welcome to another episode of Happy Pets, Happy Parents. Nandito po ulit tayo sa Kayden Pet Care Veterinary Clinic at kasama po ulit natin si Doc Michelle. Magandang umaga, Doc! Good morning po, Miss Abby, and good morning po mga ka-Happy Pet Parents. Last week, napag-usapan po natin kung ano ba itong canine demodicosis. Ngayon naman po, pag-uusapan po natin ano po ba ang mga solusyon at paano maiwasan ito. Pero Doc, ano po ba paano nyo po nadadiagnose yung sakit na ito sa aming mga alaga? Ngayon po, kapag sa diagnostic po or diagnosis ng canine demodicosis, usually ang kinukuha po muna namin is history taking, yung sa age, physical examination of the dogs or the fur babies. Sa diagnosis po, kumukuha po kami ng skin sample ng aso or ng mga fur babies na affected po ng canine demodicosis. So gumagamit po kami ng scalpel blade, tapos kumukuha po kami ng sample or nag-i-scrape po kami sa affected area at tinitignan po namin sa microscope kung meron po or presence po itong si canine demodex. Dok, ano naman po yung treatment na madalas nyo pong ibinibigay sa ating mga fur? So, sa mga treatment po ng canine demodicosis, nagbibigay po kami ng mga spot-on, mga chewable po na anti-mange at nagbibigay din po kami ng mga antibacterial cream kapag meron pong mga bacterial infection po na nakikita po sa skin po ng infected na aso na meron pong canine demodicosis. At the same time po, nagbibigay din po kami ng liver protectant, kidney protectant at saka mga ascorbic acid to boost the immune system of the dog. Tama-tama, ang FPI po, meron tayong ascorbic acid which is the PET-C. Yes po. Yun din po yung ginagamit namin, si PET-C po. Ayan, thank you so much, Doc. Doc, paano naman po namin may iwasan itong sakit na ito para sa aming mga alaga? Ngayon po, sa inaiwasan po, ang mas maganda lang pong ibigay is i-boost lang po natin yung immunity ng ating mga fur babies. Tapos iwasan po natin silang ma-stress, katulad lang po ng mga activities na medyo naka-stressful po sa mga aso or sa ating mga fur babies. Doc, may possibility po ba na bumalik yung sakit nito? Halimbawa, di ba, na-treat na natin sila, na-treat nyo na po sila, pwede pa rin po ba itong bumalik? Yes po, Miss Abby. Pwede pa rin pong ma-reinfect or magkaroon po ulit ng canine demodicosis ang ating mga fur babies, lalo na kapag meron po silang underlying disease or meron po silang parang hidden disease na nagkukos po ng suppression ng kanilang immunity. Doc, ano po yung tips na maibibigay nyo po sa ating mga pet parents? So, ang tip po for prevention po or para maiwasan po ang canine demodicosis, mas okay po na once na na-diagnose or na-confirm po na infected po ng canine demodicosis ang ating mga fur babies, mas okay po na iwasan po muna natin silang i-breed para maiwasan din po ang pagkahawa-hawa po ng ating mga fur babies. And once na naging okay naman po or na-treat na po ang ating canine demodicosis sa ating fur babies, pwede na rin po nating i-back to normal na ipabreed po sila. Ayan, Doc, napakarami po talaga namin natutunan sa episode na ito. Thank you so much, Doc Michelle. Thank you din po, Miss Abby. And thank you po mga ka-Happy Pet Parents for watching. Please do visit us at Kayden's Pet Care Veterinary Clinic located at Santa Ignacia, Tarlac. Ayan, kaya mga ka-Happy Pets, always remember to be a responsible pet owner at magkita-kita po ulit tayo sa susunod pang mga episodes ng Happy Pets, Happy Parents.